Grabe din pala talaga ang pagkakaiba sa sahod at pagsunod sa batas na nakasaad sa kontrata sa HK or sa Hong Kong at sa Turkey kumpara sa mga GCC countries na pangunahing mga bansa kagaya ng United Arab Emirates, KSA or Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at Qatar. Dahil sa Hong Kong at sa Turkey ay umaabot na ng 39 to 50,000 pesos ang sinasahod ng mga kababayan nating OFW kasambahay. Pero dito sa Middle East ang nakakalungkot, kahit may mga 10 taon na sa trabaho ay sumasahod pa rin ng 1,500 dirham or katumbas lang ng mahigit 20,000 pesos. So ayan, sa tanong ni Kabayan, sa mga galing daw ng Hong Kong na napunta ngayon sa Turkey, ano ang mas okay? Sa Hong Kong ba o sa dito sa Turkey? So based sa experience ko day ha, ako hindi pa ako matagal dito sa Turkey. Pero ito ang maiko-compare ko sa ngayon. So sa Hong Kong, swerte ka na kung may kwarto ka. So ako day, nung una kong kontrata doon, ay wala akong sariling kwarto. Nasa kusina lang. Yung bed ko nasa kusina ay sa sala, sa kainan, sa katabi ng mesa na may kortina lang. Then, nung pangalawang kontrata ko, nakalipat na sila amo ng bahay. So, nagkaroon ako ng room. Kung gano'ng kalaki yung single bed, gano'n kalaki ang room ko doon. Pero napakaswerte ko na din kasi ang ibang mga katulong sa Hong Kong, walang room. So, dito day, may bed ako, CR, lutuan, at ref. Oh, mas lamang si Turkey. Based sa experience ko to. Then, nung nag-renew ako, day, hindi ko hiningi yung dagdag sahod. Yung maikonik ako sa wifi. Pero, ang sabi ni Amo, hindi niya alam ang password. Hanggang natapos yung pangalawang kontrata ko, hindi pa rin alam ang password. Pero dito, day, pagdating ko pa lang, may notes, ando na ang password ng wifi. Oh, kayo nang mag-decide based sa experience ko lang yan. Bago pa lang ako dito ha. Then sa Hong Kong day, hindi libre ang merienda. So ako ang bumibili. Yung budget ko, tinitipid ko pa. Pero dito day, unlimited day. Hindi pa nga ako naka-grocery. Ay, hindi pa ako. Punong-puno yan. Ako lang yung umaayaw, nagda-diet. Wala na rin. Unlimited dahi. Ako lang yung umaayaw kasi nga pag puro din kain, tataba din ako. Ayaw din ng tumaba. Tapos kain dito sa kwarto ko, kain doon. Kaya nagtitipid ako dahi. O, ano sa tingin nyo yung lamang? Turkey pa rin syempre. At higit sa lahat dahi, ang sahod. Ang sahod natin sa Hong Kong around 37 day to day. Pagano minimum ay 1 KUSD. So napatak, depende kasi sa palitan, di ba? Sabihin na natin 50 plus. Oh, minimum lang yung day. Hindi to the max ang expectation sa'yo. Then pagdating naman sa day off, meron din dito day. May once a week ka na day off, may allowance ka pa day. Bago pa lang ako dito, hindi ko masabi na swerte na talaga ako. Pero sa ngayon, pag i-compare mo yung experience ko sa Hong Kong, 'di ba? So, then, ano pa ba? Ang pagpaprocess din day. Refundable pa ang medical at visa. Kaya kayo na mag-decide kung alin ba talaga. Kasi sabihin naman nila, bago ka pa lang. Di ba? Na-stress tuloy ako. Kayo na mag-decide. Di ba? May stress pa tuloy ako kasi, you know? Yun lang, an example ko lang naman. Based sa experience ko yun ha, pero iba-iba pa rin talaga. May nabasa ako sa comment na ang sabi, 6 years sa Hong Kong, hindi kinaya ang Turkey, nag-cross country. So, iba-iba pa rin ang experience. So, sabi ko nga, pag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman. Iba-iba tayo ng kapalaran, day. Kung hindi porket minalas yung isa, mamalasin ka na din.
'Di ba? So, kailangan natin i-try. Ang importante, good record tayo sa mga iniwan nating bansa. At least kung hindi man tayo swertehin dito, pwede tayo makabalik doon. 'Di ba? Kasi parang sugal lang naman yung pag-abroad. Parang mag-asawa lang din. 'Di ba? Ang taas na ng palitan ngayon. So, yung sahod natin dito sa Hong Kong, yung minimum na sahod dito is umabot na sa 39,000 sa peso. So, yung minimum na sahod dito sa Hong Kong as a domestic helper is 5,100 Hong Kong dollar. So, yung food allowance dito is 1,200 plus. So, yung food allowance na yan is nakadepende yan sa mga amo kung ibibigay yan sa'yo ng cash. Meron din mga amo dito na hindi nila binibigay sa atin yung cash na food allowance. So, kung ano yung mga pagkain ng mga amo natin, kung ano yung kinakain nila, lunch, dinner, is kasali na tayo dun sa budget nila, kasali na tayo dun sa pagkain nila. Pero kung nagbibigay yung amo natin ng food allowance na cash, is bibili tayo ng sarili nating pagkain. So, nakadepende yan sa pag-uusap ng ating amo or magiging amo. So yun yung kasi yung mga tanong sa akin, ano yung mga nag-a-apply, yung may balak na mag-apply dito sa Hong Kong bilang domestic helper. So dito sa Hong Kong is paswertihan tayo dito kung may sarili tayong kwarto or wala. Kung may sarili kayong kwarto, may sarili tayong kwarto, swerte na yan te, kasi alam naman natin dito sa Hong Kong is yung mga bahay dito is kondo-kondo type, maliit lang talaga yung mga bahay, matataas na gusali, pero flat lang yan te, oo. So, sa mag-a-apply dito sa Hong Kong, marami na talaga dito nagtatanong sa akin kung ano yung agency ko, ano. So, close na kasi yung agency ko. So, alam nyo ba, nung unang salta ko dito sa Hong Kong, year 2018 ata yun eh. Mag 8 years na ako dito sa mga amo ko. So, yung unang salta ko dito sa Hong Kong, yung minimum na sahod dati is 4,410. So, alam nyo dito sa Hong Kong, bilang domestic helper is yearly tumataas dito yung sahod. Oo, yearly pinapataas yan ng government. So, paswertihan din sa mga amo. Alam nyo, dito sa Hong Kong is may mga amo din dito na galante. Malaki talaga sila magpasahod sa mga helper nila, te. Hindi nila sinusunod yung mga minimum na sahod. Binibigay nila sa helper nila above minimum. Yun yung mga galanting amo, mayayaman na amo. Kasi marami din kasi dito, ano. So, may mga amo din dito kung ano yung nakalagay, kung ano yung minimum na sahod, yun lang din talaga yung ibibigay sa mga helper nila. Paswertihan lang talaga dito sa Hong Kong. Alam nyo to, napaka-crisis na ngayon sa Pinas. Alam nyo mga balita-balita, ay nako, pataas na mga bigas, kung ano-ano pa dyan. So, dito naman sa Hong Kong, ay grabe to, mahal din ang bilihin dito. Yung sahod namin na yan, yung minimum na sahod na 5,100 Hong Kong dollar, hindi pa yan linis namin, te. Syempre, bumibili din kami ng sarili naming pagkain dito during holiday. Mahal na mga pamasahe, pagkain, mahal na talaga dito sa Hong Kong. Pero nakadepende yan sa amin kung paano namin titipirin yung aming sahod, yung aming allowance. So, sa mag-a-apply dito sa Hong Kong, apply lang kayo. Malay nyo, dito yung swerte nyo. Paano ninyo malalaman kung hindi nyo susubukan? Ito nga din ang panawagan ng isang kababayan nating OFW sa bansang Kuwait na dapat i-review din ng mga agency at ng DMW ang mga kontrata na pinipirma ng mga kababayan natin bago makapunta or i-deploy sa ibang bansa. Dahil pagdating dito sa Middle East ay hindi naman yan nasusunod. Kaya ang tanong niya, bakit pa may kontrata kung hindi naman ito sinusunod ng mga employer? Sa mga agencies na bala sa Pilipinas, pinapanawagan ko sa mga agency, sa tanan nga mga agency ng domestic helper sa Pilipinas. So please lang, basahin nyo ng maigi ang nakalagay sa kontrata ng mga domestic helper nyo. Di ba nakalagay 8 hours ang trabaho? May day off every month, every week may day off. Di ba wala, hindi nasusunod yan? So dapat monitor nyo ang mga katulong nyo nga pinaalis sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kasi hindi nasusunod ang napinirmahan sa kontrata. Hindi nasusunod yan. May sariling mundo sila dito, so dapat kung nanghingi ng tulong ang aplikante nyo, tulungan nyo, wag nyong pabayaan. Yung iba, overwork, kulang sa pagkain, walang day off. So nasusunod ba? Di ba hindi? Yung iba nagkasakit na, magtrabaho pa rin kasi pagalitan ng amo kung hindi magtrabaho. Kahit may sakit, magtatrabaho. So mga agency, please lang, monitor nyo ang mga nyo, aplikante nyo, tsaka tanggalin nyo yung day off na yan.
Anong klaseng nakalagay dyan na may day off every week, every month? Wala naman. Binabasa nyo ba yan? Dapat, explain nyo yan dito sa counterpart nyo na agency dito sa ibang bansa. Nakausapin ang magiging madam, ang magiging employer. Madam, may day off yan siya. Madam, may ganito yan siya. Sa ibang lahi, mga kababayan, abi nyo, sinusunod sa kontrata nila yung mga ibang lahi, Nepali tsaka Indiana, nasusunod ang kontrata nila. Yung Pilipinas lang talaga hindi, kasi yung Pilipinas pira mo nga, mukhang pira, mga taga-agency na yan. Mapaalis nila mga aplikante nila, wala na, kaliwali, pabayaan na yan sila, bahala na kayo dyan. Dapat monitor nyo kasi pinaalis nyo yan, kasi malaki ang pira na binayad sa inyo. Tapos sabihin nyo pa mga walang utang na loob ang mga aplikante. Walang utang na loob! Totoo yan! Bakit? Kayo ba nagasto? Hindi. Nagasto kayo dyan, sa employer yan galing. Nag-process kayo ng mga papers, sa employer yan ang galing. Nagbigay kayo ng cash assistance, sa employer yan galing, hindi sa bulsa nyo. Lukuhin nyo ang walang alam. Kasi walang alam ang ibang mga aplikante. So mga aplikante, makinig kayo. Walang pira na binibigay ang agency na galing sa bulsa nila sa mga aplikante. Galing yan sa employer mismo na kukuha sa inyo. Itatak nyo yan dito sa isip nyo. Yung sinasabi nila nga, pag alis nyo, may ibibigay kami na cash assistance sa inyo galing sa amin. Hindi ang galing sa agency. Galing yan sa employer. Tandaan nyo yan. Ang masasabi ko lang sa mga OFW sa bansang Turkey at dyan sa Hong Kong ay sana all na lang. Sana ganun din sa Middle East na maging ganyan din ang sahod at nasusunod ang batas, lalong-lalo na ang day off. Dahil kung kaya gawin sa Asia kagaya ng Hong Kong na masunod ang batas na nakalagay sa kontrata, bakit hindi dito magawa sa Middle East na isa sa mga mayayamang mga bansa? At tama din si kababayan nating nasa Kuwait na dapat may monitoring ang mga OFW at i-review ng agency ang nakalagay sa kontrata. Dahil kadalasan ay hindi naman talaga yan nasusunod. Number 1 na lang ay ang paghawak ng passport ng employer, ang higaan or maayos na pahingahan, ang pagkain at ang oras ng pagtatrabaho. Dapat yan na monitor ng mga agency, lalong-lalo na ng DMW.